Ang Marcle ay isang magandang baryo sa Herefordshire, Inglaterra na tahanan ng isang tradisyonal at mahigpit na komunidad ng mga magsasaka na nag-ugat pa sa maraming salinlahi. Ito rin ang lugar ng kapanganakan ng isa sa mga pinakakilalang modernong serial killer na nakita ng UK. Alas 8:30 ng umaga noong ika-29 ng Setyembre, 1941, sa isang madilim na silid sa itaas ng isang kubo sa baryo, isang batang lalaki ang isinilang. Pinanggalanan siya ng kanyang mga magulang na sina Daisy at Walter bilang Frederick Walter Stephen West. Siya ang panganay nilang anak at dahil sa kanyang kulot na blondeng buhok at asul na mga mata, namangha ang mga taga-baryo sa kanyang gandang sanggol. Sa loob ng susunod na 10 taon, nanganak pa si Daisy ng 6 pang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ikatlong anak na si David ay namatay makalipas lamang ang 1 buwan mula nang siya ay pinanganak. Lumaki ang pamilya West at 2 beses silang lumipat, sa huli na nirahan sa Moor Court Cottage kung saan ginugol ni Fred West ang natitirang kabataan niya. Nabuhay ang pamilya sa matinding hirap, umaasa lang sa ani ng lupa at 8 silang nagsisiksikan sa 3 kwartong kubo na walang tubig at kuryente. Timba lang ang palikuran nila na araw-araw itinatapon sa hukay ng imburnal na maraming daga. Pero ang bahay, kahit malayo sa iba, ay may napakagandang tanawin ng buong kanayunan. Sa 6 na natirang anak ni Daisy, si Fred ang paborito niya at inilarawan ng mga kapatid niya bilang si Mammy's blue-eyed boy. Si Fred ay labis sumamba sa ina at may kakaibang ugnayan silang dalawa na halos di maganda. Hindi nagkasundo si Fred at ang ama niya na mas malapit sa iba niyang anak na lalaki. Si Fred ang unang nag-aral sa lokal na paaralan, ngunit nahirapan siya at madalas napapagalitan dahil madungis. Lagi rin siyang tinutukso at pinagtatawanan ng mga kaklase. Kaunti lang ang naging kaibigan ni Fred at umaasa siya sa kanyang mga kapatid para sa kasama. Lalo siyang malapit sa nakababata niyang kapatid na si John kahit na minsan ay binubuli rin siya nito. Ginugol ng mga anak ng West ang mga tag-init at libreng oras sa pagtulong sa mga gawaing bahay at may mga usap-usapan na masyadong naging malapit ang pamilya kaysa dati. At lalo na, maaring naging incestuous ang relasyon ni na Fred at ng kanyang ina. Habang tumatanda, ikinuwento ni Fred ang pedopilyang hilig ng ama sa mga batang babae at sinabing normal lang ito noon sa Marcle, pananaw na dinala niya hanggang pagtanda. Umalis si Fred sa paaralan sa edad na 15 na halos hindi marunong magbasa o magsulat. Pero agad siyang nagtrabaho kasama ang ama bilang manggagawa sa bukid at kalaunan ay sinamahan ng kapatid na si John. Ngayon, ang dating gintong kulot na buhok ni Fred ay naging makapal, kulot at halos itim. Tuwing weekend, madalas pumunta ang magkapatid na West sa Ledbury para makita ang ibang lokal na lalaki, naninigarilyo, umiinom at kumakain ng chips. Lalo nang nagiging interesado si Fred sa itsura niya. Dahil sa asul na mata at kulot na maitim na buhok, siya ang pinakagwapong lalaki para sa mga dalaga sa kanilang bayan. Gayunpaman, ang kanyang bastos at walang galang na pag-uugali sa paligid ng mga dalagang babae ay agad nagbago ng kanilang opinyon tungkol sa kanya. Kapag may nakita si Fred na babaeng gusto niya, basta na lang niya itong hinahawakan kahit gusto siya ng babae o hindi. Nasisiyahan siyang agawin ang mga babae ng kaibigan. Sa 17, bumili si Fred ng motorsiklo na ipinagmamalaki at nagbibigay saya sa kanya. Isa itong kulay ube na 125cc na James. Pero noong gabi na ika-28 ng Nobyembre, 1958, nasangkot sa aksidente si Fred na mabangga niya ang kanyang motorsiklo sa isang lokal na babae na si Pat Mans na sakay ng kanyang bisikleta. Nasugatan sina Fred at Pat, ngunit si Pat ay nagkaroon lang ng kaunting galos at pasa. Si Fred ay nagtamo ng malubang pinsala sa ulo at nabaling buto at walang malay sa Hereford Hospital ng 7 araw. Kinabitan siya ng bakal na plato para ayusin ang nabasag niyang bungo. Pinaniniwala ang malaki ang naging epekto ng aksidente sa kanyang buhay at kakayahang pangkaisipan na nagdulot ng panghabang buhay na mga problema. Binago rin nito ang dati niyang kakit-akit na itsura, na yon ay naging baluktot na ang kanyang mga facial features at siya ay paika-ika na maglakad.
Pagkatapos gumaling, sinubukan niyang bumalik sa buhay panlipunan sa Ledbury, ngunit naging tampulan siya ng tukso dahil hindi na siya makasayaw gaya ng dati dulot ng pinsala at unang beses na nagpakita si Fred ng agresibong ugali. Nahihirapan din siyang mamuhay sa kanilang bahay at hindi na matiis ang tensyon sa pagitan nila ng kanyang ama. Dito niya nakilala si Catherine Bernadette Costello na kilala bilang Rena o Rini, isang 16 na taong gulang sa sayawan sa Markel Memorial Hall. Kamakailan lang lumipat si Rini mula Scotland para tumira sa baryo kasama kamag-anak niya. Lumaki siya sa mahirap na industrial na bayan malapit sa Glasgow, pinalaki ng ama matapos iwan ng ina at mula pagkabata ay napasama na sa gulo at problema sa pulisya kaya tinuring na delinkwente dahil sa magulo niyang pinagmulan. Isa siya sa ilang babae na nakilala ni Fred na hindi pinansin ang kabastusan at kawalang-galang nito sa mga babae at ang walang tigil nitong pagnanasa sa pakikipagtalik. Sa kabaliktaran, nagpapasalamat pa nga siya sa baluktot na pagmamahal na ipinakita sa kanya ni Fred. Gayunpaman, ang matindi nilang relasyon at ang selos ni Fred ay nauwi sa matitinding pagtatalo at sa huli ay bumalik siya sa Escosya. Pagkatapos, inilipat ni Fred ang kanyang atensyon sa isang lokal na dalagita na 13 taong gulang lamang at palihim niya itong kinatagpo para sa pagtatalik sa loob ng 6 na buwan. Palagi siyang nasa Ledbury tuwing weekend at minsang sinubukan niyang yakapin ang isang babae. Nang tanggihan at saktan siya nito, nawala siya sa balanse, nahulog sa hagdan at tumama ang ulo niya sa konkretong sahig. Muling nawalan siya ng malay at pagkamulat niya matapos ang 24 na oras, nag-iba na naman ang kanyang ugali. Dahil sa pagiging mainitin ng ulo at irritable niya, naniwala ang pamilya at kakilala niyang may pinsala siya sa otak. Matapos ang insidente, nasangkot si Fred sa maliliit na krimen at nahuli silang magnanakaw ni Brian Hill ng alahas sa lokal na tindahan. Kaya pinagmulta sila ng 4 na libra bawat isa. Ito ang una sa marami pa niyang naging problema sa batas at sumunod dito na mabuntis ng 13 taong gulang na kinakasama niya dahilan para siya ay kasuhan ng iligal na pakikipagtalik sa menor de edad. Ang iskandalo ang naging huling patak para sa kanyang ina na si Daisy at pinalaya siya nito. Lumipat si Fred sa kanyang tiyahin na si Violet, kapatid ng kanyang ina. Hindi siya kinausap ng pamilya West at nag-resign siya sa trabaho sa bukid. Nabasura ang kaso nang tumanggi ang 13 anyos na babae magbigay ng ebidensya kaya napalaya si Fred at makalipas ng ilang buwan, pinauwi siya ng ina sa kanilang bahay. Nakabalik na si Rini mula Scotland at nagkita silang dalawa ulit. Sa loob ng 2 taon matapos silang maghiwalay, nagtrabaho siya bilang prostitute sa Glasgow at nakulong sa Borstal nang mahuling nagnanakaw. Buntis din si Rini matapos siya magkaroon ng maikling relasyon sa isang Asyanong driver ng bus. Nagpasya si Fred na ang pinakamainam na solusyon ay siya na mismo ang magpalaglag sa bata. Ngunit habang ginagawa nila ang marahas na operasyon, nahuli sila at hindi na itinuloy ang pagtatangka. Nagpasya sila magpakasal at pumayag si Fred na palakihin ang bata na parang anak niya. Alam ni Fred na hindi papayag ang kanyang ina sa kanilang pagsasama kaya naghintay siya hanggang sa kanyang ika-21 kaarawan kung kailan maaari na siyang magpakasal kay Rini nang hindi na kailangan ang pahintulot ng kanyang mga magulang at ikinasal sila sa Ledbury Registry Office noong ika-17 ng Nobyembre, 1962. Si John, kapatid ni Fred, lang ang bisita at kumuha ng nag-iisang larawan ng kasal. Nakakatakot, parehong larawan ang ginamit sa mga poster na may label na nawawala at makalipas ang 32 taon walang balita kay Rini sa matagal na panahon. Sa sofa sa sala ng magulang ni Fred, ginugon ni Fred at Rini ang unang gabi ng kasal nila. Hindi natuwa si Daisy sa lihim na kasal, kaya nagpa siya ang bagong kasal na magsimula ng buhay mag-asawa sa Scotland malapit sa kinalakihan ni Rini. Kung ikumpara sa magandang matchmarker, malungkot ang buhay nila sa malungkot ding lugar. Mula simula, tila walang pag-asa ang kasal nila dahil sa walang kabusugang marahas na pamimilit ni Fred sa pakikipagtalik na madalas magpaiyak kay Rini at may tuturing na panggagahasa. Nagpatuloy din si Rini sa kanyang buhay bilang isang prostitute, bagay na hinihikayat pa ni Fred, at nauwi ang kanyang buhay sa walang tigil na marahas na pagnanasa ni Fred, pati na rin sa madalas na pambubugbog nito sa kanya kahit na siya ay buntis na buntis. Noong ika-22 ng Marso, 1963 nang hanak si Rini ng isang batang babae na pinangalanan nilang Charmaine Carol Mary. Kita agad na mestiza ang bata, bagay na ikinagulat ng pamilya ni Rini. Para hindi mabigla ang pamilya West, nagkwento ang mag-asawa na nawala ni Rini ang dinadala niya
at nagampun na lang sila ng Asyanong sanggol. Hindi agad nagustuhan ni Fred ang batang hindi kanya, kaya nagkaroon sila ng alitan ni Rini nang ipinanganak si Charmaine. Pansamantalang naghiwalay sila at namuhay si Rini kasama si Charmaine sa isang tenement block sa Glasgow. Sumunod agad si Fred at nanirahan silang mag-asawa sa madilim na kapitbahayan sa 25 Savoy Street, una sa 3 bahay na may numerong 25. Tuwing bumabalik si Fred sa Matchmarkle, ipinagmamalaki niyang siya si Mr. Big sa Glasgow, kasali sa bentahan ng droga at sa ilalim ng mundo. Sa totoo lang, isa lang siyang tindero ng sorbetes na nagmamaneho ng maliwanag na dilaw na Mr. Whippy van at ginugugol ang kanyang mga araw sa paghahanap ng mga customer sa malalawak na lugar ng Glasgow. Dahil sa trabaho niya, nakakausap niya ang mga dalagita at inaakit silang sumakay sa kanyang van. Noong Hulyo 1900 at 64 mahigit isang taon matapos ipanganak si Charmaine, nanganak muli si Rini kay Fred at ipinanganak si Anne-Marie. Sobrang mahal ni Fred ang panganay niyang anak na babae, pero si Charmaine ay lagi niyang pinapahirapan at pinagbubuntunan ng galit araw-araw. Dahil lumalaki ang pamilya nila, lumipat sina Fred at Rini sa mas malaking apartment sa McKellen Street. Habang nakatira sila rito, nagrenta si Fred ng lote at nagtanim ng patatas at repolyo. Gayunpaman, nakababahala na may bahagi ng lote na iniwang malinis at hinawan ni Fred, handa na para tamnan, ngunit hindi niya ito tinamnan ng kahit ano. Nang tanungin siya ng mga kasamang nagrerenta tungkol doon, sinabi niyang nakalaan yon para sa espesyal na bagay. Si Fred ay laging bumibisita sa kanyang lote gabi-gabi at dinadala roon ang mga babae para makipagtalik. Noong nakatira si Fred doon, may 4 na batang babae ang nawala at hindi natagpuan. Marami ang naniniwala na sa Scotland nagsimula ang pagpatay ni Fred at posibleng naging libingan ng lote. Nakakalungkot, baka hindi na natin malaman ang totoo dahil giniba at dinevelop ang lugar na ngayon naging 13-lane junction ng M8 motorway. Habang sa Scotland si Fred, nagkaroon siya ng ilang karelasyon at nagkaanak ng isang Stephen. May isa pang batang lalaki, si Garrett, na sinasabing anak din niya. Siya ang naging sanhi ng trahedya ng mabangga at mapatay niya ang batang lalaki gamit ang ice cream van niya. Matapos mamatay ang bata, kinamuhian si Fred kaya umalis siya ng Glasgow at bumalik kasama sina Charmaine at Anne-Marie sa Matchmarkle. Hindi na matatag ang relasyon nila at tumanggi si Rini na sumama, piniling manatili sa Glasgow kasama ang bagong kasintahan. Sumama si Rini sa kanya at nagpunta silang dalawa sa Willows Caravan site sa Gloucester upang manirahan. Madalas bumalik si Rini sa Scotland at matapos ang isang pagbisita, bumalik siya sa Gloucester kasama sina Isa McNeil at Anna McFall. Hindi masaya sa tahanan ang dalawang babae at nais nilang magtrabaho at magsimulang muli sa Inglaterra. Sinalubong ni Fred ang 3 babae at mga anak ni Rini sa Gloucester bus station habang siya ay nagtatrabaho noon sa abattoir. Sinalubong niya sila gamit ang mabahong truck na puno ng tira-tirang bahagi ng hayop. 4 na matatanda at 2 bata ay nanirahan sa maliit nilang karaban. Ngunit matapos ang ilang linggong pagkakakulong at kawalan ng trabaho, ninais ng mga babae na bumalik na lang sa Scotland. Kailangan din nilang makisama kay Fred na bastos at hindi mo alam ang ugali na madalas nauuwi sa karahasan ang relasyon nila ni Rini. Palihim na nagplano sina Isa at Rini na umalis, kaya kinontak nila ang ex ni Rini sa Scotland na siyang magmamaneho para sunduin sila. Pero si Anna, na naging malapit na kay Fred, ay nagsabi sa kanya ng plano ng mga babae na tumakas, kaya bigla siyang umuwi at nadatnan niyang nag-iimpake ang mga ito. Nagkaroon ng marahas na komprontasyon kina Rini, Fred at isang lalaki kung saan inagaw ni Fred ang mga bata at hindi niya ibinigay kay Rini. Sa huli, malungkot na umalis si Rini at Isa nang wala ang kanyang mga anak. Sinabi ni Anna na mananatili siya para alagaan ang mga bata. Nahumaling si Anna kay Fred at isinulat niya sa ina niya ang tungkol sa bago nilang buhay paglipat sa magandang bahay at plano nilang magpakasal. Hindi ito totoo dahil nakatira pa rin sila sa karaban at nahihirapan si Anna, 16 na alagaan sina Charmaine at Anne-Marie, kaya dinala sila ni Fred sa pangangalaga ng estado. Ang mga bata ay ibinabalik kay Fred sa sandaling panahon o ipinaalaga sa foster family kapag ayaw niya silang makasama. Sa Glasgow, sobrang namimiss ni Rini ang mga anak niya, kaya noong summer ng 1966, bumalik siya sa Inglaterra para kunin sila. Nang malaman ni Rini ang lalim ng relasyon ni Anna at ng kanyang asawa, nilamon siya ng selos at imbes na bumalik sa Scotland,
Dinala niya ang mga anak sa malapit na caravan park. Dahil sa galit sa pagtataksil ng dati niyang kaibigan, ninakaw niya lahat ng gamit nito at sunod-sunod siyang nagnakaw. Hindi nagtagal, nakialam na ang pulisya at sinubukan ni Rini na takasan sila sa pamamagitan ng pagbabalik sa Scotland. Kabalintunan nga, sinundan siya at inaresto sa Scotland ng isang batang babaeng pulis mula Gloucester na si Hazel Savage. Isang opisyal na makalipas ang 28 taon ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon kay Fred West. Ibinalik si Rini sa Gloucester kung saan siya ay nahatulan ng pagpasok sa bahay at pagnanakaw at binigyan ng 3 taong probation. Umamin si Fred sa korte na nakatira siya kay Anna McFall pero plano niya itong pauwiin sa Scotland at suportahan ang asawa niya. Pagkatapos ng paglilitis, ipinagpatuloy ni Fred ang relasyon kay Anna at Rini. Ngunit naging masyadong mabigat para sa kanya ang ganitong setup. Kahit hindi napatunayan, iniisip na ibinuhos niya ang pagkadismaya sa mga babaeng walang kamalay-malay sa lugar. Mula Disyembre 1965 hanggang Enero 1967, 8 mararahas na sexual na pag-atake sa mga babae ang nangyari sa Gloucester mula sa isang lalaki. Ayon sa paglalarawan kay Fred, hindi agad napansin ang pagkakahawig hanggang sa mabunyag makalipas ang maraming taon ang pagiging mamamatay tao ni Fred West. Mayroon ding kakaibang pagkamatay ng 15 taong gulang na si Robin Holt, isang batang lalaki na kilala ni na Fred at Anna. Nagtrabaho sina Fred at Robin sa pabrika ng makinaryang pangsakahan sa Gloucester. Noong Pebrero 20, 1967, hindi nakauwi si Robin mula sa trabaho. Kinabukasan, nakita siya sa bayan ni Fred sa Matchmarkel. Pagkalipas ng 9 na araw, natagpuan siyang halos hubad at nakabigti sa abandonadong kulungan ng baka malapit sa kanilang bahay. Nakakalat sa paligid ang mga pornograpikong magasin at mga taling pangbitay na iginuhit sa leeg ng mga modelo. Noong panahong yon, naitala ang pagkamatay bilang pagpapakamatay. Ngunit makalipas ang ilang taon, iniugnay ito kay Fred kahit walang napatunayan. Kasabay ng pagkamatay ni Robin, nabuntis si Anna McFall kay Fred. Sinulatan niya ang ina, sinabi niyang mabait si Fred at tuwang-tuwa siya sa sanggol. Sa totoo, mag-isa siyang nakatira sa karaban at inaalagaan sina Anne, Marie at Charmaine. Habang nasa Scotland si Rini, desperado si Fred na itago sa asawang si Rini ang pagbubuntis ni Anna. At para masiguradong hindi niya malalaman, kinailangan niyang alisin siya. Huling nakita si Anna noong Hulyo, 1967 sa caravan site na tinitirhan niya sa Gloucester. Tumigil ang mga sulat ni Anna sa ina at mga kaibigan sa Glasgow noong malaki na ang kanyang ipinagbubuntis. Akala nila nagsimula siya ng bagong buhay sa Inglaterra at tinalikuran ang dati niyang buhay. At kahit na inisip nilang kakaiba na hindi siya dumalo sa libing ng kanyang ina na namatay dahil sa gutom. Walang naghanap o nagulat na nawawala siya, pati na ang social services na nag-alala na tungkol sa kanyang tirahan at pag-aalaga sa mga anak ni na Fred at Rini matapos siyang mabuntis. Dinagtagal matapos mawala si Anna, lumipat si Fred sa Lake House Caravan Park sa Bishop's Cleeve, Tewkesbury, Gloucestershire. Si Rose Letts, 13 taong gulang, ay nakatira sa Toppy Fields Road, wala pang 1 milya ang layo. Ipinanganak si Rose noong ika-29 ng Nobyembre, 1953 sa Northam, Devon. Ang kanyang ama, si William o Bill, ay veterano ng digmaan na naglingkod sa Navy at ang kanyang ina, si Daisy, ay isang maliit na babae. Sa tingin ng iba, masaya ang mag-asawa na may maayos na pamilya at tahanan. Pero nakakaloko ang itsura, malayo sa katotohanan ang akala. Si Rose ang pang-4 na anak ni Daisy at nung ipinanganak siya, dumaranas na si Daisy ng matinding depresyon at labis na pagka-obsess sa kalinisan at paglilinis. Ang mahalaga ay nabuntis si Daisy kay Rose habang sumasailalim siya sa electroconvulsive treatment matapos makaranas ng ganap na pagbagsak ng kanyang kalagayang pangkaisipan. Kahit buntis, itinuloy ng psychiatrist ang gamutan na nagdudulot ng seizure gamit ang kuryente na sinasabing nakakatulong sa sakit sa pag-iisip. Ang huling gamutan ay ginawa ilang araw bago ipanganak si Rose. Nang ipinanganak si Rose, katulad ni Fred, napansin ng lahat kung gaano siya kagandang sanggol. Hindi nila maiwasang mapansin ang kakaibang kilos niya. Inuugoy ang ulo ng ilang oras at ibinabangga ito sa kuna tuwing gabi, kaya nagrereklamo ang mga mas matatandang bata. Habang tumatanda si Rose, patuloy niyang iniuugoy ang ulo sa harap niya ng matagal na parang nasa transong estado. Itinuturing siya ng kanyang mga kapatid na hindi matalino at parang napakabobo, kaya tinawag siyang Dozy Rosie.
Kung ang ECT na naranasan ng ina ni Rose nung siya'y ipinagbubuntis ang dahilan, walang tiyak, pero maaring nakaapekto ito sa ugali niya kalaunan. Madalas maglinis si Daisy, pero si Bill, ang asawa niya, ang talagang obsessed sa kalinisan. Regular niyang sinusuri ang kamay at buhok ng mga bata at binababad sa bleach ang mga carpet para patayin ang microbiome. Nagkaroon siya ng obsessive-compulsive disorder, kaya kahit isang butil lang ng alikabok kahit saan ay pwedeng magdulot ng matinding galit. Oo, pinagbawalan ni Bill ang asawa niyang makipag-usap sa iba sa labas ng bahay dahil takot siyang magka-affair ito. Kapag nalaman niyang may nakausap siya sa kapitbahay, agad niya itong binubugbog. Malupit din si Bill at Daisy sa kanilang mga anak. May sakit sa pag-iisip ang parehong magulang ni Ross na malaki ang naging epekto sa kanilang mga anak habang lumalaki. May hindi rin magandang interes si Bill sa kanyang panganay na anak na si Patsy. At nang hindi na niya kinaya at umalis ng bahay para sumama sa mga ren, inilipat niya ang atensyon kay Ross na lumaking naniniwalang normal lang ang asal ng ama. Nagsimula ring makipagtalik si Ross sa kanyang mga kapatid na lalaki, pati na rin sa mga batang lalaki sa baryo mula sa murang edad. Pagkalat ng chismis tungkol sa masamang interes ni Bill sa mga batang babae sa baryo, lumipat ang pamilya Leds mula Devon papuntang Bishop's Cleeve, Gloucestershire, kung saan nagtrabaho at nagkaroon ng bahay si Bill sa isang kumpanya ng electronics. Mas may pera at seguridad ng pamilya, pero patuloy pa rin ang pananakot ni Bill. Nag-aral si Ross sa Cleeve School. Malungkot ang panahong ito para sa kanya. Kakaunti lang ang naging kaibigan niya at hindi siya nakibagay. Mataba siya noon at madalas siyang tuksuhin. Madalas tumugon si Ross na marahas at sinasaktan ang mga nang-aasar sa kanya, kaya kinatatakutan siya ng ibang bata sa Bishop's Cleeve. Nang 15 taong gulang si Ross, hindi na kinaya ng kanyang ina at iniwan niya si Bill, isinama si Ross at ang mga nakababata niyang anak at tumira sila sa kanyang anak na si Glennis. Nabigyan ng trabaho si Ross sa mobile snack bar ni na Glennis at asawa niya. Naging perpekto ang pagkakataon nito para akitin ni Ross ang mga truck driver at motorista para makipagtalik. Minsan, sinubukan pa niyang akitin ang kanyang bayaw at patuloy pa rin niyang inaabuso sa sexual ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki. Dinaglaon, sinabi ni Ross na babalik siya sa bahay ng ama kung saan muling nagpatuloy umano ang kanilang sexual na relasyon. Hirap suportahan ni Daisy ang iba pa niyang anak, kaya napilitan siyang bumalik sa asawa niya. Ngayon, may full-time na trabaho si Ross bilang waitress sa isang cafe sa Cheltenham High Street, 5 milya ng boss mula sa kanila. Muling nakatira si Fred at asawang si Rini sa caravan park malapit sa bahay ng pamilya Letts. Kinuha na nina Fred at Remy ang mga anak nila mula sa ampunan at mas gumanda ang relasyon nila matapos mawala si Anna. Pero hindi nito napigilan si Fred sa panliligaw, lalo na kay Mary Baston, 15 taong gulang na waitress sa paborito niyang cafe. Nawala si Mary noong ika-6 ng Enero, 1968, huling nakita siya na naghihintay sa isang hintuan ng bus sa Bristol Road, Gloucester. Matapos siyang mawala, malawak ang naging paghahanap pero hindi na nakita si Mary at nanatiling hindi nalutas ang kaso. Pag-aresto kay Fred noong 1974, tinanong siya tungkol sa pagkawala ni Mary, pero itinanggi niyang sangkot siya rito. Bagamat sinasabing inamin niya ng pribado na siya ang pumatay kay Mary, hindi niya kailanman sinabi kung saan niya ito inilibing. May napakalakas na posibilidad na si Mary ay isa pa sa mga naging biktima ni Fred West. Pagkatapos mawala si Mary, namatay ang ina ni Fred at kinasuhan siya ng pagnanakaw matapos ang libing. Nawalan siya ng trabaho, naging tagalinis ng Poso Negro at kalaunan ay delivery driver sa isang panaderya. Sa pagde-deliver sa isang kainan sa Cheltenham High Street, nakakuha ng pansin niya si Rose Lance, 15 taong gulang. Isang gabi, habang naghihintay ng bus si Rose pagkatapos ng trabaho, nilapitan siya ni Fred at nagsimulang makipag-usap. Akala ni Rose ay palaboy ang gusgusing matanda, pero natuwa siya sa atensyon nito habang nag-uusap sila at nalaman nilang magkalapit lang sila ng bahay, halos 1 milya ang pagitan. Pagkalipas ng ilang sandali, inaya siya ni Fred at nagkita sila sa Swallows Pub sa Bishop's Cleeve. Sa simula, sinabi ni Fred kay Rose na single parent siya matapos siyang iwan ng asawa at bumalik sa Scotland, kaya siya ang nag-alaga sa 2 anak nilang babae. Si Rini ay nakatira pa rin malapit kahit naghiwalay sila muli matapos ang isang pagtatalo. Nahumaling agad si Rose kay Fred at imbes magtrabaho
Inubos niya ang araw sa maruming karaban, inalagaan sina Charmaine at Anne-Marie at nagbebenta ng aliw sa mga lalaking dinadala ni Fred. Sabik si Fred makilala ang magulang ni Rose, pero agad siyang hindi nagustuhan nang ipakilala siya sa kanila. Nakita nila ang mga katawa-tawang kasinungalingan niya tungkol sa pagmamay-ari ng mga ari-arian at pagkakaroon ng maraming ice cream van. Kaya't agad nila siyang pinaalis at inutusan si Rose na tapusin na ang relasyon nila. Kahit total ang magulang, palihim pa rin nakikipagkita si Rose kay Fred. Nang malaman ito ng ama, inireport niya si Rose sa social services dahil sa pagiging magulo nito. At si Rose ay inilagay sa pangangalaga hanggang siya ay maglabing-anim na taong gulang. Pagkalabing-anim ni Rose, umalis siya sa pangangalaga, nagbalikan sila ni Fred at nabuntis agad. Nagalit ang kanyang magulang at inutusan siyang magpalaglag at iwan si Fred, kundi ay itatakwil siya. Tumanggi siya at tumira kay Fred sa inuupahang apartment sa Midland Road, Gloucestershire. Noong una, sabik si Rose magkunwaring masayang pamilya at alagaan sina Charmaine at Anne-Marie. Mabilis ding nawala ang sigla nito dahil sa lumalaking pagbubuntis at hirap sa pag-aalaga ng dalawang batang halos kasing edad niya, nagsimulang lumitaw ang mga problema. Lalo na si Charmaine na nagiging matigas ang ulo at halos walang galang kay Rose. Dagdag pa sa hirap, noong ika-17 ng Oktubre, 1970 nanganak si Rose ng kanyang unang anak, isang batang babae na pinangalanan nilang Heather Rose. Kahanga-hanga sa kabila ng murang edad ni Rose, tila nakalusot siya sa mga social services na dapat sanay nagbantay sa kanyang kakayahang mag-alaga ng sanggol at dalawang mas matatandang bata. Kung may pagsusuri nun, baka na ibang kasaysayan dahil sana napansin agad ang masamang kalagayan ng tatlong bata sa bahay. Lalong hindi ito natulungan ng maaresto si Fred, makasuhan ng pagnanakaw at paglabag sa trapiko at makulong ng 6 na buwan. Nag-iisa na si Rose, 17 taong gulang, halos walang pera at suporta habang inaalagaan ang tatlong bata. Sa panahong ito, sinubukan niyang panatilihin ang kontrol sa pamamagitan ng pagbibigay ng malulupit na parusa sa mga bata, lalo na kay Charmaine, at hindi itinago ni Rose na hindi na siya makapaghintay na bumalik ang kanilang ina na si Rini para mawala na sa kanya ang dalawang batang babae. Sa panahong ito, dinala si Charmaine sa ospital dahil sa malalim na sugat sa kanyang binti na malamang ay resulta ng marahas na pagwawala ni Rose. Ngunit muli, walang nag-alalang tao at hindi rin na ipagbigay alam sa social services. Kahit sa gitna ng pagsubok, marami pa ring oras si Rose para sulatan na masiding liham si Fred sa kulungan. Kapansin-pansin na nilalagdaan niya ito bilang mula sa iyong laging sumasambang asawa, kahit kasal pa noon si Fred kay Rini. Madalas bumisita si Rose kay Fred sa kulungan kasama ang mga bata. Hindi nagtagal matapos ang isa sa mga pagbisitang ito noong ika-15 ng Hunyo, 1970, isa nawala si Charmaine. Sinabi ni Rose sa pamilya at kapitbahay na dumating ang ina ni Charmaine, si Rini, para kunin siya papuntang Scotland. Pero ang totoo, malamang nawala ng pasensya si Rose at napatay ang bata. Nakakabahala, inanggap ng paaralan ang paliwanag sa pagkawala ni Charmaine at hindi sila nagtanong kung bakit hindi kinuha ng bagong paaralan ang file niya. Basta nila ito sinira matapos ang 3 taon. Ayon sa paniniwala, nang makalaya si Fred noong Hunyo 24, 1970, sinabi agad ni Rose na pinatay niya si Charmaine at kailangan itapon ng bangkay. Ito sana ang naging malaking pagbabago sa relasyon ng mag-asawa at malamang na inamin ni Fred ang pagpatay kay Anna MacPhail at posibleng pati kay Mary Bartholomew. Dahil sa mga lihim na ito, naging magkasama silang mamamatay tao na parehong naunawaan ang pagkitil ng buhay. Walang pakundangan na itinapon ni Rose ang bangkay ng batang babae sa silong ng uling sa ilalim ng kanilang bahay at kinuha ni Fred ang mga labi at inilibing ito sa hukay na hinukay niya sa labas ng likurang pintuan ng kanilang tirahan. Sa mga sumunod na buwan, hindi na kinaya ni Rose ang bigat ng kanilang lihim kaya iniwan niya si Fred at dinala si Heather pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang sa Bishop's Cleeve. Pagdating niya, itinaboy siya ng ama at sinabing siya ang may gawa ng sariling kapalaran kaya dapat niya itong harapin. Maya-maya ng araw na yon, dumating si Fred at tinukso si Rose na bumalik. Sabay banta na kung hindi siya babalik, may ibang babae na ang papalit sa kanya sa kama nito. May isa pang problema si Fred, ang kanyang asawang si Rini. Lagi siyang kumukumusta sa mga anak na babae at nung minsang bumisita, napansin niyang nawawala ang panganay niya. Pumunta pa siya sa mga kamag-anak ni Fred sa Matchmarkle para magtanong kung nasaan ito. Sa parehong panahon ng pagbisita, inalok ni Fred si Rini na makita si Charmaine.
Pero bago yon, dinala muna siya sa pub at nilasing. Sinakal niya ito sa kotse, dinala ang bangkay sa 25 Midland Road tinadtad at nilagay ang mga piraso sa mga supot. Pagkatapos, minaneho niya ang kanyang sasakyan pabalik sa isang bukirin sa Campbell malapit sa Match Markel kung saan inilibing niya ang mga labi sa parehong bukirin kung saan inilibing si Anna MacPhail at katulad niya, walang nakapansin sa pagkawala ni Rini at hindi siya kailanman na i-report na nawawala. Hindi na imbestigahan ang kanyang pagkawala hanggang makalipas ang ilang taon. Matapos mapatay si Rini, nagpatuloy ang mag-asawang West sa maruming pamumuhay sa apartment. Si Rose ay prostitute sa kanilang bahay na hinihikayat ni Fred at madalas niyang pinapanood ang asawa habang may kliyente gamit ang butas sa pader ng kwarto. Madalas makita ng mga anak ang sexual na gawain, ngunit tila hindi ito iniinda ni na Fred at Rose at naging normal na lang ito sa buhay ng dalawang bata. Nang wala na sina Rini at Charmaine, nagpakasal sina Fred at Rose noong ika-29 ng Enero 1972. Sa seremonya, hindi nabanggit ni Fred ang una niyang kasal at nagpakilalang binata kahit kasal na siya kay Rini sa parehong civil registry. Nag-honeymoon sina West sa Devon, malapit sa lugar kung saan ipinanganak si Rose. At ayon sa mga nakakakilala kay Rose, may kasama raw silang blondeng bisexual na babae. Hanggang ngayon, di pa rin alam kung sino at nasaan ang babae. Pagbalik sa Gloucester, nagpasya silang lumipat ng bahay. Hindi sapat ang Midland Road para sa pamilya at sa trabaho ni Rose bilang prostitute. Inalok sila ng landlord nilang si Frank Zigerman ng malaking semi-detached na bahay sa Cromwell Street, ilang daang yarda lang ang layo. Ang dating prestigyosong address ay napabayaan at karamihan sa malalaking bahay ay ginawang bedset at apartment na kadalasang inuupahan ng mga estudyante. Ngunit ang numero 25 ay hindi ginawang apartment, maluwag ito at may garahe at silong. Dito, napatuloy sina Fred at Rose sa kanilang maduming gawain at pinalawak ni Rose ang pagiging prostitute niya. Plano ni Fred gawing silid pahirapan ang silong para sa mga kliyente ni Rose. Nang tumira na ang pamilya West, tumanggap sila ng umuupa para makatulong sa gastos at madalas makipagtalik si Rose sa karamihan sa kanila. May umuupa na nagsimulang dalhin ang kasintahan niyang si Linda Goff doon. Mabilis siyang naging kaibigan ng pamilya West at inalok ng pansamantalang trabahong yaya dahil buntis si Rose at kailangan ng tulong sa bahay at mga bata. Pagkalipas ng ilang panahon, noong Hunyo 1972, nanganak si Rose ng isa pang anak na babae na si May. Dito rin sinimulang sexual na abusuhin ni na Fred at Rose si Anne-Marie na 8 taong gulang. Pareho nilang dinadala si Anne-Marie sa madilim na silong ng 25 Cromwell Street, sinasabihang maswerte siya sa mapag-alagang magulang at pinapaniwalang normal lang sa mga magulang ang ginagawa nila sa kanilang anak na babae. Si Anne-Marie ay matagal na inabuso ng sexual at pisikal ni na Fred at Rose. Noong Nobyembre ng taon ding yon, nagmamaneho sina Fred at Rose sa kanayunan sa labas ng Gloucester at may nasakay silang hitchhiker. Si Caroline Owens, 17 taong gulang ay nakatira kasama ang kanyang ina at amain sa Cinderford. Matapos ang usapan, inalok siyang maging yaya kaya lumipat si Caroline sa Cromwell Street. Si Rose ay naakit kay Caroline, ngunit nagsawa si Caroline sa mga sexual na paglapik niya at sa walang patumanggang pakikipantalik sa bahay. Kaya't nagpasya siyang umalis matapos ang isang buwan. Gayunpaman, determinado si Rose na mapasa kanya si Caroline anuman ang mangyari, kaya't nagplano ang mag-asawa na dukutin siya. Isang gabi, pagkatapos bisitahin ni Caroline ang nobyo, sumakay siya kina West pa uwi. Sa halip na ihatid pa uwi, huminto si Fred sa tarangkahan at pinawalang malay si Caroline. Pagkagising niya, nakatali at may busal na siya. Dinala nila siya pabalik sa Cromwell Street kung saan pareho siyang sexual na inabuso ni na Fred at Rose. Nakatakas si Caroline at ikinuwento sa ina ang nangyari bago nila iniulat ang insidente sa pulis. Nang umabot sa korte ang kaso, hindi kinaya ni Caroline ang trauma ng pagtestigo kaya sina Fred at Rose ay pinagmulta lang ng 25 libra bawat isa at pinalaya. Napagdesisyonan nilang patay na ang susunod na biktima dahil baka hindi na sila palarin. Natuon ng atensyon nila kay Linda Goff, ang kanilang paminsang yaya. Buntis na naman si Rose kaya inalok nila si Linda ng mas permanenteng posisyon bilang stay-in na yaya. Noong Abril 11, 1973, nag-iwan si Linda ng sulat sa mga magulang na huwag mag-alala dahil may tirahan at trabaho na siya at magkikita rin sila balang araw. Hindi na nila siya muling nakita. Tiniis ni Linda ang matinding sexual na pagpapahirap mula kina Fred at Rose.
Hindi malinaw kung namatay siya dahil sa marahas na pang-aabuso o kung pinatay siya ni Fred para patahimikin siya, pero pinatay pa rin nila siya sa huli. Pagkatapos, inilibing ni Fred ang bangkay sa inspection pit ng garahe matapos niya itong taddarin para sa sariling kasiyahan. Kinuha pa niya ang ilang bahagi ng katawan bilang alaala bago itapon ang natitirang labi, kabilang ang nakatali at pugot na ulo sa hukay bago tinabunan ng lupa at debris. Nang hanapin ng ina ni Linda ang anak sa Cromwell Street, napansin niyang suot ni Rose ang tsinelas ni Linda. Napansin niya ang ilang damit ng anak sa sampayan. Ayon kina Fred at Rose, pinalis nila si Linda dahil sinaptan daw nito ang anak nilang si Anne-Marie. 20 taon ang lumipas bago nalaman ng mga magulang ni Linda Gott ang nangyari sa kanilang anak kahit patuloy silang naghanap. Ang sumunod nilang biktima ay si Carol Ann Cooper, isang 15 taong gulang na dalagita na may mga pinagdadaanan sa buhay. Namatay ang kanyang ina at hindi na kinaya ng kanyang ama na alagaan siya, kaya inilagay siya sa pangangalaga ng iba. Nakatira si Carol sa Pines na bahay ampunan ng mga bata sa Worcester. Noong Sabado ng gabi, Nobyembre 10, 1973, nakatayo siya sa hintuan ng bus matapos makasama ang kanyang nobyo. Plano ni Carol sanang tumuloy sa lola niya ng ilang araw pero hindi siya nakarating. Pagkatapos sumakay ni Carol sa bus, nawala siya ng 20 taon hanggang matagpuan ang kanyang pinagputol-putol na labi, may busal pa sa bunggo, sa ilalim ng silong ng bahay sa 25 Cromwell Street. Hindi malinaw kung paano siya namatay, ngunit malamang na sina Fred at Rose sa isa sa kanilang mga biyahe gamit ang kotse ay inalok siya ng sakay at dinala siya pabalik sa Cromwell Street. Di tulad ng buhay ni Carol, ang sumunod na biktima ni Fred at Rose, si Lucy Perrington, 21 anyos na estudyante ng Exeter University, ay ibang-iba. Galing siya sa upper middle class na pamilya, mataas ang pinag-aralan ng magulang at kahit hiwalay sila, maganda ang relasyon ni Lucy sa kanila. Tapat di siya sa pananampalatayang Romano-Katoliko. Noong Disyembre 1973, umuwi si Lucy mula universidad para magpasko sa bahay ng ina niya sa baryo ng Gretan malapit sa Cheltenham. Sa gabi ng Disyembre 27, binisita ni Lucy ang kanyang kaibigang si Helen na nakatira malapit lang at bandang 10:15 ng gabi. Umalis si Lucy para sumakay ng bus pauwi sa bahay ng ina niya. Malapit lang ang bus stop sa bahay ni Helen. Inisip na hindi naabutan ni Lucy ang bus at inalok siya ng sakay ni Fred at Rose, kasama siguro ang kanilang mga anak, kaya nagkamali si Lucy ng pakiramdam ng seguridad. Katulad ni Carol, hindi tiyak ang sanhi ng kanyang pagkamatay, ngunit pinaniniwala ang bago siya pinatay, iginapos siya sa silong ng bahay sa Cromwell Street at inabuso. Pagkatapos siyang patayin ng dalawa, marahas pero epektibong hiniwa ni Fred ang katawan gamit ang murang kutsilyo. Iniisip na nasugatan niya ang sarili niya habang ginagawa ito. Batay sa tala, nagpunta siya sa A&E noon dahil sa malalim na sugat sa kamay. Di gaya ng ibang biktima sa kanluran, agad inireport ng pamilya ni Lucy ang pagkawala niya, kaya nagsimula ang malawakang investigasyon ng pulisya. Masusing naghanap sa nawawalang bata ang mga pulis na may kasamang aso at divers at naging tampok ang kaso sa telebisyon at pahayagan. Walang duda na alam ni Fred at Rose ang mga ulat nung panahong yon. Ilang sandali bago mawala si Lucy, nang anak si Rose kay Stephen, ang ikatlong biological na anak ni Fred at Rose. May ginagawa si Fred para bilhin ang 25 Cromwell Street mula sa may-ari ng inuupahan. Noong Abril 1974, dumalo si Therese Ziegenthaler, 21 taong gulang mula Switzerland, sa isang party sa Deptford, South London. Noong panahong yon, estudyante siya sa Woodbridge College of Further Education. Kinabukasan, matapos ang party, nag-hitchhike siya papuntang Holyhead para sumakay ng ferry papuntang Ireland. Habang naglalakbay siya, nasalubong niya sina Fred at Rose at napadpad sa mga liblib na kalsada ng Gloucester, malayo sa orihinal niyang ruta. Nakakalungkot, tulad ng ibang biktima ni West, pinatay at tinatad siya, inilibing sa ilalim ng silong at tinayuan ni Fred ng peking chimney breast sa ibabaw ng libingan. Inireport siyang nawawalan ang pamilya niya sa Switzerland matapos mawalan ng balita at kahit matindi ang paghahanap, hindi nila inakalang may kaugnayan siya sa 25 Cromwell Street. Makalipas lang ng mahigit 6 na buwan, noong ika-14 ng Nobyembre 1974 at 74 nawala ng walang bakas si Shirley Hubbard na 15 taong gulang. Inampon si Shirley ng pamilyang Hubbard sa edad na 6 at tumira siya sa kanila sa Droitwich, Worcestershire.
Pasaway siyang bata at dati nang tumakas sa bahay. Noong huling pagkawala niya, mas maayos na ang kalagayan niya at masaya kasama ang bagong nobyo. Pagkatapos ihatid si Droit sa bus, bandang 9:30 ng gabi, hindi na siya nakita muli. Hindi tiyak kung paano siya napunta sa silong sa Cromwell Street, pero malamang sinundo siya sa hintuan o pagbaba ng bus. Nang matagpuan ang kanyang mga labi, ang kanyang pinagputol-putol na bunggo ay maigpit na binalot ng kayumangging tape at may malinaw na tubo pa rin nakasabit sa bahagi ng kanyang ilong. Madalas gamitin ang aparatong yon sa matinding bondage. Para kay kawawang si Shirley, tiyak na masakit at puno ng pagdurusa ang kanyang pagkamatay sa kamay ng 2 halimaw sa sex na ito. Iniulat ang pakawala ni Shirley kahit akala ng lahat ay tumakas lang siya ulit. Lalo pang tumibay ito dahil sa mga ulat ng pagkitang muli sa kanya hanggang sa malaman ang tunay niyang sinapit. Ang hindi kapanipaniwala ay sa panahong ito patuloy pa rin tumatanggap ng mga umuupa sina West upang makatulong sa pagbabayad ng mga gastusin. Tila wala silang alam sa nangyayari, pero kung babalikan, marami sa kanilang nakapansin ng masamang amoy at malalakas na kalabog mula sa silong. Noong panahong iyon, inakala nilang si Fred lang ang gumagawa ng mga tinatawag niyang pagpapaghanda sa bahay. Isa sa mga nangupahan, si Juanita Mott ay hindi pinalad. 15 anyos siyang napadpad sa Cromwell Street matapos alukin ng murang matutuluyan. Si Juanita ay paminsan-minsang nanirahan doon ng ilang taon. Noong Abril 1975 nakitira na siya sa kaibigang si Jennifer Baldwin sa Newen, hindi na sa kanilang bahay. Naka-schedule ikasal si Jennifer at inalok ni Juanita na bantayan ang kanyang mga anak sa seremonya noong Abril 12, 1975. Noong gabi, bago ang kasal, nagpasya si Juanita na magpalipas ng gabi sa Gloucester gaya na madalas niyang gawin at tumayo siya sa gilid ng kalsada upang mag-abang ng masasakyan. Sina Fred at Rose na matagal na niyang kakilala ay alam na ang kanyang mga ugali at malamang inalok siya ng masasakyan. Dahil kilala niya sila, malamang pumayag siya agad. Hindi nakarating si Juanita sa kasal ni Jennifer, naging biktima siya ng mga West. Pagbalik niya sa Cromwell Street, piniringan, tinalian parang hayop, isinabit sa biga sa silong ng mga West at inabuso. Maaring namatay siya sa asphyxia habang inaatake o dahil sa malakas na hampas sa ulo. Pagkatapos, pinagputol-putol ang kanyang katawan at inilibing siya 4 na talampakan sa ilalim ng sahig ng silong. Nakakagulat at kahit walang senyales ng pagtakas, hindi siya nai-report ng pamilya niyang nawawala. Kung ginawa nila, sana lumitaw ang koneksyon niya sa Cromwell Street at maraming buhay ang naligtas. Mahalagang banggitin na habang pinapatay ng West ang mga babaeng ito, kilala na ng pulis ang 25 Cromwell Street at minsan nila itong binisita dahil sa maliliit na nakaw at paggamit ng cannabis. Pero sa mga pagbisitang ito, ang asal ni Fred at Rose ay hindi nagbigay ng kahit anong palatandaan kung ano talaga ang nangyayari sa bahay at walang nakahula na ang palagiang paggawa ni Fred ng mga extension at iba pang pagbabago sa bahay ay para itago ang mga kakilakilabot na lihim nito. Bukod pa sa lahat ng mga babaeng pinatay ng mga West, mayroon ding ilang iba pang mga biktima ng kanilang pang-aabuso na nakaligtas ngunit nag-atubiling magsabi kaninuman dahil sa hiya at takot. Ang anak ni Fred na si Anne-Marie ang pinakamatinding nagdusa ng pang-aabuso. Mula pagkabata, siya ay ginahasa at sinakta ng pisikal at sexual ni Fred at Rose. Lalo pang pinahirapan ni Rose ang bata dahil nagsiselo siya na anak ito ni Fred sa iba. Sa kabila nito, iniidolo pa rin ni Anne-Marie ang ama at inamin niyang gagawin ang lahat para sa kanya at kay Rose, na sinamantala naman ni Fred at Rose ang debosyon niya sa masama nilang paraan. Sinimulang gahasain ni Fred si Anne-Marie noong siya ay 8 taong gulang pa lamang at pinilit siyang magputa noong siya ay 2 anyos. Pagsapit ng 15, nabuntis siya ng anak ni Fred. Isang batang kalaunan ay natuklasang ectopic at inabort. Hindi matanggap ang matinding pagdurusang naranasan ni Anne-Marie mula sa kanyang ama at madrasta, kaya hindi na namin idedetalye ang sinapit niya. Dapat tandaan na pinatay ni Fred at Rose ang ina at 2 kalahating kapatid ni Anne-Marie na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang buhay at pag-iisip. Hindi ko maisip paano niya nalampasan araw-araw ang dinanas niya. Noong 1977, pagmamayari na ni Fred ang 25 Cromwell Street at nahati na ito sa 2 bahagi. Ang ibabang bahagi kung saan nakatira ang pamilya
at ang itaas na bahagi kung saan nakatira ang mga umuupa sa mga kumpletong bedsit na kayang tumanggap ng hanggang 7 nangungupahan sabay-sabay na halos palaging mga babae. Ginawang tulugan ni Fred ang silong ng mga bata kaya nagkaroon siya ng dahilan para maayos mailibing ang 5 bangkay sa ilalim. Ibig sabihin, hiwalay ang mga silid-tulugan ng mga bata sa matatanda kaya malaya sina Fred at Rose na gawin ang kanilang sexual na pagpapahirap ng walang istorbo. Tumatanggap si Rose ng kliyente sa espesyal na lugar na may bar, TV at butas para makasilip si Fred at manood. May malawak din silang koleksyon ng homemade porn videos ni na Fred, Rose, mga kliyente ni Rose at posibleng ilang biktima. Bukod dito, mayroon din silang illegal na video ng matinding pornografya na may mga bata at hayop. Si Rose ay nag-a-advertise ng kanyang serbisyo sa Contact Sex Magazine at pareho silang nag-uugnayan ni Fred sa mag-asawang may kaparehong interes sa pakikipagtalik. Isa sa mga nangungupahan ay isang bisexual na babae na nagngangalang Shirley Robinson na dating nagtatrabaho bilang prostitute sa Gloucester nang maging magkaibigan sila ni Rose at tumira sa isa sa mga inuupahang kwarto. 18 lang si Shirley noon at agad siyang nasangkwat sa sexual na relasyon kina Fred at Rose. Buntis si Rose pero hindi kay Fred ang anak kundi sa isa niyang West Indian na kliyente. Hindi nagtagal matapos ang anunsyo ni Rose, nalaman din ni Shirley na buntis siya kay Fred. Noong una, okay lang kay Rose ang balita pero matapos niyang manghanak ng Disyembre, 1,977 ng batang babae na si Tara na may lahing halo, lalo nang nagsasalo si Rose kay Shirley kaya naapektuhan ng relasyon nila ni Fred na nagsisisi na rin sa labis na pagkakasangkot kay Shirley. Nakaschedule manganat ang kanyang sanggol sa Hunyo 11, 1978 araw na hindi na mararanasan ng magina. Si Shirley ay sinakal sa Cromwell Street ilang araw bago manganak. Hindi tiyak kung si Fred o Rose ang pumatay at di tulad ng iba nilang biktima, walang sexual na pagpapahirap dito. Gusto lang alisin ni na West si Shirley at ang sanggol dahil banta sila sa relasyon nila. Dahil puno na ang silong, naghukay si Fred ng buta sa harden at doon inilibing ang mga labi. Si Shirley ay pinira-piraso sa sobrang brutal na paraan. Siya ay nilapnosan ng anit at pinaniniwala ang inalis mula sa kanya ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol marahil sa walang saysay na pantatangkang iligtas ito. Makalipas ang ilang taon, nakita ang maliit na kalansay na katabi ng mga buto ng kanyang ina. Walang pusong sinubukan ng mga West gamitin ang pangalan ni Shirley para sa benepisyo ng pagiging ina. Tinanggihan ang kahilingan matapos matuklasang hindi na sa Cromwell Street nakatira si Shirley. Hindi na sumagot pa ang West at sinabing tumakas si Shirley papuntang Germany sa mga tatanong tungkol sa kanya. Walang nagulat na nawawala si Shirley o nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Pagkamatay ni Shirley, nagpatuloy ang relasyon ni na Fred at Rose at nagpasya silang magkaanak ulit. Noong ika-17 ng Nobyembre, 1978, nanganak si Rose ng isa pang anak na babae, pinangalanan nilang Luis. Kahit nakalagay si Fred sa sertipiko ng kapanganakan, malamang na kliyente ni Rose ang totoong ama. Noong Mayo 1978 namatay ang ama ni Rose na si Bill sa edad na 60. Laging may chismis na naging kliyente ni Rose si Bill dahil madalas siyang bumisita sa Cromwell Street kahit hindi ito napatunayan. Tiyak nakakaunti lang ang lagluksa sa pagpanaw ni Bill na inilibing sa libingang walang marka sa Cheltenham. Matapos mamatay si Bill noong Agosto 1979 muling pumatay ang mga West. Ang biktima ay si Alison Chambers. Si Ellison ay nakatira sa Jordan's Brook House, isang aprobadong paaralan sa Gloucester para sa mga batang babaeng may problema na pinaalis mula sa ibang institusyon ng pangangalaga. Ang mga dalagitang nakatira ron ay 15 taong gulang kaya para kina Fred at Rose, perpekto itong lugar para makuha nila ang mga ito pabalik sa Cromwell Street. Ang 15 taong gulang na si Ellison ay isang batang babae na labis na malungkot at namumuhay sa isang mundo ng pantasya kung saan lahat ay perpekto. Nakipagkaibigan si Rose at nakinig sa mga problema niya, ngunit magkasama silang sina Fred at Rose na sinamantala ang kahinaan ng batang babae at pinangakuan siya ng magandang buhay sa kanilang bukirin sa probinsya. Pawang kasinungalingan iyon, ngunit naniwala si Ellison. Sa ika-17 niyang kaarawan, umalis siya sa Jordan's Brook at sinulatan ng ina na nakatira siya sa simpleng pamilya at nag-aalaga ng 5 bata. Malamang may relasyon na siya sa pakikipantalik kay Fred at Rose.
Hindi nagtagal matapos lumipat sa Cromwell Street, si Allison ay brutal na pinatay, pinagputol-putol at inilibing sa harden. Nang kanungin ng mga kaibigan ang West kung nasaan siya, sinabi ni Rose na nakatira siya sa kanilang peking bukirin. Paglaon, binago niya ang kwento at sinabi sa kaibigan na umalis na si Allison para tumira sa mga kamag-anak. Tulad ng ibang biktima, hindi na inimbestigahan ng pulisya ang pagkawala niya dahil opisyal na siyang nailipat mula sa pangangalaga at hindi na itinuturing na vulnerable. Noong 1986 maglalabing-anim na si Anne-Marie. Halos buong buhay niya, siya ay inabuso ng kanyang mga magulang, pisikal, mental at sexual at ginamit sa prostitusyon noong bata pa. Ang kanyang miserable na buhay ay naging hindi na matiis at bago sumapit ang kanyang ikalabing-anim na kaarawan, sa wakas ay nakatakas siya sa malupit na buhay at tumira kasama ang mga kaibigan. Nanganak si Rose ng isa pang anak na lalaki na pinangalanan nilang Berry, ibig sabihin pagkatapos umalis ni Anne-Marie, may 5 pa ring anak ng mga West na naninirahan sa Cromwell Street. Si Heather, 10 taong gulang at pinakamatanda, ay pinagtuunan na ni Fred ng pansin matapos umalis ang kanyang ate. Sinabi rin niya kay Heather, tulad ng kay Anne-Marie, na karapatan ng ama niya na makipagtalik sa kanya. Siya rin ay regular na binubugbog ni na Fred at Rose. Sa sumunod na 2 taon, nanganak si Rose ng 2 pang anak, si Rosemary Jr. noong 1982 at si Luciana noong 1983. Wala sa mga batang ito ang anak ni Fred at pinaniniwala ang pareho sila ng amang West Indian ni Tara. Habang lumalaki ang pamilya, dumarami ang gawaing iniaatang sa matatandang anak tulad ni na Heather, May at Tara na laging nagluluto, naglilinis at nagtatahi. Si Heather, lalo na ay ramdam na ramdam ang bigat ng mga gawaing ipinapagawa sa kanya, pati na rin ang pang-aabusong dinaranas niya, kaya lalo siyang naging tahimik at mailap. Ang dating masipag na estudyante ay napapariwara na sa paaralan. Nagsimulang uminom at manigarilyo at sa edad 12 ay nahuling nagnanakaw sa tindahan. Bukod dito, naging maingat siya sa anumang atensyon mula sa mga lalaki. Malupit na tinukso ni na Fred at Rose ang anak nilang babae, sinasabing baka tomboy siya. Si Heather ang unang tumakas sa mga anak ng West, ngunit bumalik din at binugbog. Si Stephen ang sumunod na tumakas, ngunit hindi tulad ng mga normal na magulang, hindi man lang sinubukan ng mga West na hanapin siya, lalo na ang i-report siyang nawawala. Pinabayaan lang siyang matulog sa lansangan ng 3 linggo, bumalik siya tulad ni Heather at muling nabugbog. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pang-aabuso sa bahay, matalino si Heather at noong tag-init ng 1986 ay nakatakda siyang kumuha ng 8 CSE na pagsusulit. Desidido si Heather na pumasa sa exams para makahanap ng trabaho sa edad na 16 at makaalis sa kanilang bahay. Ngayon, pinag-uusapan na sa buong paaralan ang mga magulang niya, lalo na si Rose na naging sentro ng tsismis dahil may ilan siyang anak na halatang hindi kay Fred. Na-brainwash ang mga anak ng West na huwag magsalita tungkol sa malupit nilang buhay. Pero may ilang nasabi si Heather kaya nagalit ang kanyang mga magulang. Maaring ang pagkakamaling ito ang sanhi ng kanyang sinapit. Mas naging desperado si Heather na umalis, kaya tinanong niya si Anne-Marie, ang kapatid niyang kasal na, kung pwede siyang makitira sa kanya. Ikinuwento niya sa kaibigan ang nangyayari sa bahay nila na sinabi sa magulang niyang kaibigan ni Fred pero hindi pinaniwalaan ang paratang. Umalis si Heather sa paaralan matapos ang kanyang mga pagsusulit at desperado siyang makahanap ng trabaho at makaalis. Malaki ang posibilidad na kung nakahanap siya ng trabaho, baka buhay pa siya ngayon. Pero noong huling bahagi ng dekada, 80, kakaunti lang ang mga trabaho. Habang naglalakad-lakad si Heather sa bahay, naiinis sina Fred at Rose. Kaya isang araw, nagtalo sila at naging biktima si Heather ng mag-asawa. Alam na si Heather ay sinakal. Hubad at nakatali siya ng natagpuan, ngunit walang panakip sa bibig na nakita. Hindi tiyak kung sino ang pumatay sa kanya kahit umamin si Fred. Marami ang naniniwalang si Rose ang pumatay sa panganay niyang anak. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, baliw na tinatad ni Fred ang katawan ng kanyang anak na babae. Tinanggal ang ulo at mga braso at binti at binunot ang mga kuko nito. Pagkatapos, inilagay niya ang mga labi sa isang itim na bag. Pag-uwi ng ibang anak mula sa paaralan at nagtanong kung nasaan ang kapatid nila, sinabi ni na Fred at Rose na may trabaho ito sa holiday camp sa Devon at umalis na nung araw na yon. Pagkatapos, hiniling ni Fred sa kanyang anak na si Stephen na tulungan siyang maghukay ng butas sa harden dahil nagbabalak daw siyang maglagay ng fish pond.
Hindi alam ni Stephen na ang hinuhukay niyang butas ay para pala ilibing ang kanyang kapatid na babae. Nang mapansin ni Stephen na napuno na ang hinukay niyang butas, sinabi ni Fred na nagbago siya ng isip sa fish pond at naglatag na lang ng patio doon. Pagkaalis ni Heather, si Fred ay lumipat ng atensyon kay May, ngunit mariing tumanggi si May sa sexual na mga subok niya. Ang palagi ang paghipon ni Fred sa harap ni Rose ay naging biro na lang sa kanila. Gaya kay Heather, inakusahan din ni Fred si May na lesbiana, kaya lalong tumindi ang tensyon nila. May ay nagkaroon ng nobyo at makalipas ang 4 na buwan mula nang magkakilala, lumipat na ito sa Cromwell Street. Ibinunyag ni May na ito ang nagprotekta sa kanya mula sa panggagahasa ng ama kahit sa huli ay pinaalis sila ni na Fred at Rose at nakabili sila ng bagong bahay na malayo sa Cromwell Street. Bagaman hindi inabuso sa sexual ni Fred si May, lumabas na ginahasa siya ng kapatid ni Fred na si John noong siya ay 5 taong gulang. Kamakailan ay nagsulat si May ng isang libro tungkol sa kung paano siya nakaligtas sa kanyang pagkabata kasama sina Fred at Rose. Sa mga sumunod na taon matapos mapatay si Heather, parang lumambot sina Fred at Rose. Hindi na nagtatrabaho bilang prostitute si Rose, hindi na rin tumatanggap ng umupa at silang dalawa matapos bisitahin ng social services ay masigasig na nagpapakita ng kagalang-galang na pamumuhay sa labas. May tensyon sa relasyon ni Wes kaya minsan pansamantalang umalis si Rose at nagrenta ng kwarto malapit sa paaralan ng kanyang mga anak. Napagod na siya sa palagyang paghingi ni Fred ng pakikipagtalik kaya nagsimulang makipag-date si Rose sa iba nang hindi alam ni Fred. Pero nabalewala lahat noong Agosto 1900, naraan 72 nang salakain ng pulisya ang 25 Cromwell Street at arestuhin si Fred dahil sa hinalang panggagahasa at sexual na abuso sa kanyang 13 anyos na anak na si Louis. Ang pag-aresto rin ay nagresulta sa pagkuha ng mga anak ng mga West at inilagay sila sa pangangalaga ng gobyerno. Inaresto si Rose pero pinalaya rin kahit parehong kinasuhan. Si Fred ay kinasuhan ng panggagahasa at sodomya habang si Rose ay kinasuhan ng paghimok sa ilegal na pakikipagtalik at kalupitan sa bata. Kalaunan nalaman na inalis ni na Fred at Rose si Louis sa paaralan at naniwala ang paaralan kay Rose nang sabihing lumipat na si Louis sa kamag-anak. Inaabuso si Louis ng kanyang magulang at natatakot sila na baka isiwalat niya ito sa mga kaklase. Kahit tinakot ni na Fred at Rose ang anak na mabubuwag ang pamilya kapag nagsumbong siya, nagtapat si Louis sa isang kaibigan na nagsabi sa ina niya na naggulat sa pulis. Habang nakareman si Fred, nagtangkang magpakamatay si Rose pero nabigo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, kakaiba ring nagbago ang ugali ni Rose kay Fred. Madalas niyang dalawin si Fred sa tuluyan para sa mga nakapiyan sa Birmingham at ayon sa mga nakakita parang sobrang in love na magkasintahang teenager sila. Sa halip na masira ang relasyon ni na West dahil sa mga kaso, lalo pa itong tumibay. Marami ang nakakita rito bilang isang mapanlinlang na paraan ni Rose para patahimikin si Fred tungkol sa pagkakasangkot niya sa pang-aabuso sa kanilang anak. Itinanggi ng mag-asawa ang paratang sa korte habang magkasamang humarap sa hukuman. Idineklara ng hukom na tumistigo ang 3 mas batang anak ng West kasama si Louis, kaya bumagsak ang kaso at naitalang walang sala ang hatol. Tumanggi ang social services na payagang bumalik ang mga anak nila para muling tumira kasama nila. Imbes na ipaglaban ang 4 nilang bunsong anak, sumuko sila at itinapon ang mga damit at laruan ng mga bata matapos linisin ang mga kwarto. Nagplano pa silang magkaanak ulit pero kailangan munang baligtarin ang pagkakasterilize kay Rose pagkatapos ng huli nilang anak. Naoperahan si Rose at mabuti na lang hindi na siya nabuntis ulit. Kahit akala ni na Fred at Rose na ligtas na sila sa batas, hindi nila alam na iniimbestigahan ng pulisya ang pagkawala ng kanilang anak na si Heather. Nagtanong sila kung nasaan si Heather nang iniimbestigahan ng pang-aabuso kay Louis at nabahala sila sa pagiging kuripot at walang malasakit ni na Fred at Rose sa kanilang anak. Isang detektive, si Constable Hazel Savage na nag-iimbestiga sa kaso ay naalala si Fred West mula pa noong siya'y batang pulis at natasang sunduin ang unang asawa ni Fred mula Scotland matapos kasuhan ng pagnanakaw. Sa biyahe pabalik ng Gloucester, nagtiwala si Rini kay PC Savage at ibinahagi ang ilang detalye ng magulong buhay niya kasama ang asawang si Fred. Nakilala muli ni Savage si Fred sa paglilitis ni Rini at naalala ang mga sinabi ni Rini noon.
Hindi papayag si Detective Savage na palampasin ito. Dahil sa maraming hindi tugma sa kwento ng mga West, naging pursigido siyang tuklasin ang totoong nangyari kay Heather. Hindi niya alam ang mas malalalang bagay na matutuklasan pa niya. Isang bagay ang sigurado, kung hindi dahil sa kanyang determinasyon, malamang nakalusot ang West sa kanilang krimen. Sa 6 na taon matapos kay Heather hanggang sa aresto nila noong 1992, wala na silang pinatay at nawala sa radar ng pulisya. Bukod sa pag-aalala kay Heather, isang anak ng West ang narinig ng care worker na nagsabing si Heather ay nakalibing sa ilalim ng patio kaya iniulat ito sa pulisya. Noong ika-24 ng Pebrero, 1994 tumawag ang mga pulis sa pintuan ng 25 Cromwell Street, dala ang search warrant na nagbibigay pahintulot sa kanila na haluhugin ang hardin bilang bahagi ng kanilang investigasyon sa pagkawala ni Heather West. Sina Fred at Rose ay dinala para tanungin. Makalipas ang ilang panahon, inamin ni Fred na pinatay niya si Heather at inilibing sa likod ng hardin sa Cromwell Street. Sinamahan niya sila pauwi para ituro kung saan maghukay. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, pinayagan ng makauwi si Rose. Habang naghuhukay ang mga pulis sa hardin, si Rose at 2 anak niya ay nasa bahay lang. Nakahukay sila ng isang buto ng binti ng tao, sinundan pa ng 2 pa, kaya unti-unting lumalabas ang bigat ng nangyari sa Cromwell Street. Inamin ni Fred na may 2 pa siyang pinatay, habang itinanggi ni Rose ang kaugnayan niya rito. Muling tinanong sina Rose at mga nakatatandang anak, pero pinauwi ulit sila. Hindi na sila pwedeng manatili sa Cromwell Street, kaya inilipat sila sa ligtas na bahay. Patuloy na sinisi ni Rose si Fred at naniwala sa kanyang mga anak. Sa mga oras na ito, lumabas na ang balita sa mga diaryo at nagdagsaan ang mga mamamahayag at TV camera sa Cromwell Street. Hinuhukay na ng mga pulis ang buong hardin at silong at isiniwalat na naghahanap sila ng hindi bababa sa 10 mga biktima. Patuloy na inaako ni Fred ang responsibilidad sa mga krimen, ngunit hindi alam ni na Rose at ng mga anak sa safe house na may mga listening device pala doon. Ngayon, may mga headline sa pahayagan gaya ng bahay ng lagim. 2 buwan matapos maaresto si Fred, inaresto rin si Rose at kinasuhan ng pagpatay kay Linda Goff. Sinagot ni Rose lahat ng tanong nang walang komento. Sinasagot ni Fred ang mga tanong at nagbibigay ng detalye sa kanyang mga krimen, ngunit mariin pa rin niyang itinatanggi ang pagkakasangkot ni Rose at sinasabing siya lang ang gumawa. Ipinakita rin niya sa kanila ang bukirin sa Match Markel. Doon inilibing si Rennie at natagpuan din nila ang labi ni Anna McFall sa katabing bukid. Nakita rin ang mga labi ni Charmaine sa ilalim ng sahig ng dati nilang bahay sa Midland Road. Si Rose ay may 9 na kaso ng pagpatay habang si Fred ay may 2 pa kay Rennie at Charmaine. Pero ang pagkamatay ni Charmaine ang nagpalito sa mga pulis. Klaro kay Fred kung paano niya pinatay ang ibang babae pero palaging nag-iiba ang kwento niya sa pagkamatay ni Charmaine. Noong huling Hulyo 1994, muling nagkita sina Fred at Rose matapos maaresto si Fred. Magkatabi silang tumayo sa remand hearing sa Gloucester. Sinubukan ni Fred na kausapin si Rose, inilagay ang kamay niya sa balikat nito at nagtama ang kanilang mga mata. Pero malamig siyang itinaboy ni Rose, nakatingin lang siya sa harap at halos hindi pinapansin na nandoon si Fred. Masama ang loob ni Fred dahil binabaliwala siya ng babaeng mahal niya at pinoprotektahan pa rin niya ito. Huling nagkita sina Fred at Rose sa isa pang pagdinig sa Gloucester. Nakuha na lahat ng bangkay at sabay kinasuhan sina Fred at Rose ng 9 na kaso ng pagpatay. May dagdag pang 3 kaso si Fred kasama sina Anna McFall, Rennie at Charmaine. Naabisuhan na si Fred na ayaw siyang kausapin ni Rose. At nang mangkita sila, malamig siyang tinanggihan ni Rose, halos hindi man lang siya nilingon. Sa puntong ito, wasak na si Fred hindi dahil sa pagkakasakdal sa sunod-sunod na pagpatay, kundi sa pagtanggi sa kanya ni Rose. Wala siyang narinig kahit isang salitang nakakaangat ng loob mula kay Rose, simula nung araw na siya ay inaresto. Palagi siyang nagpapadala ng mga mensahe kay Rose sa pamamagitan ni na Stephen at Anne-Marie para sabihing mahal niya ito, ngunit wala siyang natanggap na sagot, kaya tuluyan siyang nalugmok sa matinding depresyon at madalas siyang marinig na umiiyak sa kanyang selda. Hawak siya bilang isang remand prisoner sa Winson Green na bilangguan at bilang isang remand prisoner, pinayagan siyang magkaroon ng ilang kaginhawaan tulad ng sariling kama na may karangyaan ng music system, sarili niyang kumot at mga punda ng unan.
Bagamat malungkot pa rin ang kalagayan niya, sinikap ni Fred na ayusin ito at nilagyan ng kurtina ang mga bintanang may rehas. Noong araw ng bagong taon, 1,900, 75 kumain ng almusal si Fred at pumunta sa exercise yard, kung saan pinili niya kung ano ang kakainin niya para sa tanghalian. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang selda at sumulat ng liham kay Rose na nagsasabing, "Para kay Rose, maligayang bagong taon, mahal, ang lahat ng aking pagmamahal magpakailanman." Alas 11:30, kinuha niya ang pagkain at binala sa selda para kainin, kung saan mag-isa siyang iniwan ng 1 oras. Sa halip na kumain, hinila ni Fred ang kumot mula kama, pinunit sa maliliit na piraso, pinagsama at inirintas para gawing matibay na tali. Pagkatapos, tumayo siya sa isang upuan at isinuksok ang tali sa butas ng bentilasyon sa kanyang selda at habang nakatayo sa upuan, gumawa siya ng isang lubid na may buhol at inilagay ito sa kanyang leeg. Pagkatapos, tinadyakan niya ang upuan palayo. Hindi agad nabali ang leg ni Fred kaya dahan-dahan siyang nasakal at nakaranas ng matinding sakit. Nabitin si Fred ng 55 minuto bago siya nakita ng mga gwardya. Nang matuklasan nila, sinubukan siyang iligtas, ngunit huli na. Sa selda, inukit ni Fred ang si Freddy, ang namamaslang mula sa Gloucester na tila ipinagmamalaki pa niya. Nag-iiwan siya ng mga liham na hindi na ipadala na nagpapakita ng pagmamahal niya kay Rose. Pagkatapos mamatay ni Fred, binatikos ng mga pamilya ng biktima na nagpakamatay siya at nawala ang pagkakataon nilang magkaroon ng paglilitis sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Gayun din, sa isang pambihirang pangyayari, kinausap ni Hazel Savage ang isang ahente tungkol sa pagsulat ng kanyang mga alaala kapalit ng 1,000,000 libra. Matapos ang investigasyon sa kanyang asal, inalis siya sa kaso. Nakakagulat, matinding nagluksa sina Anne-Marie, May at Stephen sa ama nilang si Fred kahit na inabuso sila nito ng maraming taon. Walang ipinakitang emosyon si Rose nang malaman ang pagkamatay ng kanyang asawa. Baka napagtanto niyang siya nang mananagot sa mga krimen nila ni Fred kaya nagsikap ang kanyang legal na koponan na mapawalang bisa ang mga kaso laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi naman umamin si Rose sa kahit ano at sa simula ay iginiit ni Fred na wala siyang kinalaman. Pero ngayon, wala na siya. Nagpasya ang mga hukom na sapat ang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Sa halip na ibasura ang mga kaso laban kay Rose, nadagdagan pa ito, isinama ang pagpatay kay Charmaine, 8 taong gulang, kaya 10 na ang kaso ng pagpatay laban sa kanya. Matapos mamatay si Fred, iilan lang ang naawa sa kanya kahit di pa alam ng publiko ang lahat ng detalye ng krimen. Kinamuyan siya ng publiko at may teoryang tinulungan umano ng mga gwardiya ang kanyang pagpapakamatay. Bagamat napatunayang walang ebidensya, ginawa ng mga gwardiya ang nararapat na matagpuan si Fred na nagbigti. Hiniling ni Fred na ilibing siya sa lote ng pamilya nila sa Matchmarkel. Nag-iwan siya ng guhit para sa gusto niyang ilagay sa lapida. Sa ganap na kapayapaan, hinihintay niya si Rose, ang kanyang asawa. Hindi ito pwede, kaya pagkatapos mamatay si Fred, inilagay ang katawan niya sa deep freeze ng 3 buwan. Walang punerarya o simbahan ang pumayag na ilibing siya. Sa huli, kapalit ng kwento mula sa anak ni Fred na si Stephen, pumayag ang News of the World na humanap ng krematorium para sa libing. Sa wakas, nakremate si Fred sa Canley Crematorium sa Coventry noong Marso 29, 1995. Nabalitaan ito ng media at puno ng mga TV camera at mamamahayag ang lugar. Dumalo sa maikling seremonya ang mga anak ni Fred na sina Stephen, May at Tara. Kasunod nilang dumating si Anne-Marie, panganay na anak na babae ni Fred, na labis na nalungkot dahil hindi siya naimbitahan. Mahirap isipin matapos ang lahat ng pinagdaanan niya kay Fred at Rose. Mahal pa rin niya ang ama at nais magbigay galang. Dinala ni Stephen ang abo ni Fred sa Matchmarkel para ikalat malapit sa libingan ng mga magulang ni Fred. Pero dumating si Anne-Marie at inagaw ang urn. Nagkaroon ng gulo at dinala ni Anne-Marie ang abo sa bahay ng kapatid ni Fred na si Doug. Hindi tiyak ang nangyari sa mga abo pagkatapos. Walang pakialam si Rose sa sinapit ng asawa niya at patuloy niyang iginiit na wala siyang kasalanan na sinang-ayunan ng mga panganay niyang anak na sina Stephen, May at Tara na naniniwalang wala siyang kasalanan at ang kanilang ama ang dapat sisihin sa mga pagpatay.
Sa puntong ito, hindi pa nila alam ang tunay na pagkakasangkot ng ina nila. Itinakda ang paglilitis kay Rose sa 3 ng Oktubre, 1975 at gaganapin ito sa Winchester Crown Court. Dahil hindi matatag ang kanyang pag-iisip, inilagay siya sa mahigpit na pagbabantay laban sa pagpapakamatay. Bago ang paglilitis, inilipat si Rose mula Pakal Church Remand Center sa Winchester Jail. Sa simula ng paglilitis, kumpiyansa pa rin si Rose na mapapawalang sala siya at plano niyang lumipat sa Ireland pagkatapos nito. Naniniwala ang kanyang mga panganay sa kanyang pagiging inosente at naawa sila sa kanya lalo na sa gulong iniwan ng kanilang ama na siya ang sumalo. Hindi sila dumalo sa paglilitis pero dumalo sa pagbubuod ng kaso. Pinakamahalaga, nagpasya si Anne-Marie tumistigo laban kay Rose. Napakasakit ng kanyang salaysay at labi siyang nabagabag matapos humarap sa hukuman kaya nagtangka siyang magpakamatay, ngunit hindi nagtagumpay. Sa investigasyon ng mga krimen ni Fred at Rose, nabunyag ding sangkot si John, kapatid ni Fred, sa panggagahasa at pagpapahirap kay Anne-Marie at nakatakdang litisin. Tulad ni Fred, nagbigti rin siya bago ang paglilitis. Marami ang naniniwalang alam at posibleng sangkot din siya sa mga krimen ni Fred at Rose. Sa buot, inilarawan ni Brian Leveson para sa prosekusyon si Rose bilang matatag, madiskarte, nahuhumaling sa sex at perpektong kapares ni Fred West. Pero parang isa sa 3 unggoy, iginiit niyang wala siyang nakitang masama, narinig na masama o sinabing masama kahit nakatira siya sa bahay kung saan may ginahasang mga babae, pinutol-putol at inilibing. Ayon sa kanya, ang pagkamatay ni Fred ang pinakamalaking regalo kay Rose dahil hindi na siya matatanong sa korte at posibleng mapatunay ang sinungaling at kasabwat ni Rose. Nagtapos siya sa pagsasabing perpektong magkapareha sina Fred at Rosemary West at magkasabwat sila rito. Hindi sumang-ayon ang depensa pero malakas na ang ebidensya at pahayag ng mga saksi lalo na kina Caroline Owens at Anne-Marie. Noong Miyerkules, 21 ng Nobyembre, 1975, pinatunayan ng hurado na nagkasala si Rose sa pagpatay kina Charmaine, sarili niyang anak na si Heather at Shirley Robinson. Nagretiro sila para pag-isipan ang hatol sa 7 pang biktima. Pagbalik nila, napatunayang may sala si Rose sa lahat ng kaso. Sa hatol, inutusan ni Justicia Mantel si Rose na tumayo. Sinabi niya kay Rosemary Pauline West na sa bawat 10 kaso ng pagpatay na napatunayang guilty siya ng hurado, ang hatol ay habang buhay na pagkakakulong. Kung ako ang tatanungin, hinding-hindi kita palalayain. Walang emosyon si Rose habang inalis siya at hindi na siya makikita ng labas. Ang mga krimen ni Fred at Rose ay parang katang-isip. Hindi maintindihan kung paano naging sobrang malupit at sadista ang dalawang tao. Bihira ang kanilang kaso. Masayang mag-asawa sila na may utang sa bahay at pamilya, nakatira sa gitna ng lungsod at masiglang bumabate sa mga kapitbahay. Araw-araw, namumuhay sa bahay na malapit sa shopping center at istasyon ng pulisya na dinadaanan ng daan-daang tao na walang kamalay-malay sa mga kasindak-sindap na nangyayari ron. Kakaiba rin sila dahil wala sa kanilang nasangkot sa droga o alak. Ginawa nila ang krimen para matugunan ang maling pagnanasa at kahit mababa ang katalinuhan nila, wala naman silang kapansanan sa pag-iisip. Isang bagay na pareho nilang naranasan ay ang mapang-abusong pagkabata at ang pedopilyang ugali ng kanilang mga ama at sa kaso ni Fred, posibleng pati ang kanyang ina. Wala sa kanila ang may moral na limitasyon lalo na sa kanilang mga anak. Sabi ng marami, nagbago ang personalidad ni Fred dahil sa aksidente nung binatilyo siya, pero walang ganitong dahilan kay Rose. Sigurado rin na marami pang ibang batang babae ang pinatay ni Fred at Rose, pero sa kasamaang palad para sa kanilang mga pamilya, wala na si Fred para ikwento ang lahat at si Rose naman ay patuloy pa ring itinatangi ang kanyang kasalanan at kasalukuyang sumusubok ngunit nabibigo sa kanyang apela. Bihira ang babaeng serial killer, lalo na yung pumapatay sa sariling anak na babae. Nang patayin ni Rose si Charmaine, nung 17 siya itinago niya ang bangkay para kay Fred na magtatapon nito. Paglabas ni Fred sa kulungan, naging magkasangga sila. Isang delikado at nakamamatay na halong sikreto at kasinungalingan ang lagbuklod sa kanila, mas matibay pa sa sumpaan ng kasal. Pumapalpak din sila minsan sa ginagawa nila. Ibig sabihin, hindi na diskubre ang krimen nila ng mahigit 20 taon.
sa pagitan ng 1972 at 1972. Ang mga anak ni West ay dinala sa emergency room ng nakakagulat na 31 beses dahil sa iba't ibang mga pinsala, ngunit wala ni isang nag-isip na imbestigahan ang pamilya. May mga batang may sakit na naipapasa sa pakikipagtalik, hirap magsalita at may duling. Lahat ay sintomas ng pang-aabuso. Naabisuhan na ang social services na madalas iwang mag-isa ang mga anak ni West sa Cromwell Street, ngunit kahit binisita ang pamilya, walang naging aksyon. Isa pang nakakagulat na pagkukulang ay 6 sa 12 kilalang biktima ni Fred at Rose ay hindi kailanman na-i-report na nawawala ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa kaso ni Heather, bakit wala ni isa sa mga kamag-anak ni Fred at Rose ang nagtanong kung nasaan siya? Isang bagay ang halos tiyak. Sa malawak na kanayunan ng Gloucestershire at Herefordshire, marami pang nakatagong kasindak-sindak na balang araw ay may makakatagpo. Kung buhay pa si Fred, baka isiwalat niya ang mga lihim na iyon. Para kay Rose West, imposibleng mawala ang pagdurusa ng mga pamilyang nawalan, gaya ng imposibilidad ng pag-amin o pagsisisi niya sa kanyang mga kasalanan. Yung bahay sa Cromwell Street matagal nang wala. Ilang taon matapos madiskubre ang mga bangkay, ipinagiba ito ng konseho at naging konkretong daanan. Hindi na binibisita si Rose ng pamilya niya sa kulungan. Sa pagdaan ng mga taon, ilan sa kanila ay nagbahagi ng buhay bilang mga anak ng kilalang serial killer sa Britain, sina Fred at Rosemary West.